mapapanis na dapat ang mandato ng NTF-ELCAC. Kaya dapat hindi na nito nilalamon ang gabinete na pinamumunuan na sa ngayon ng mga ex-military officials. Dapat lang, it's high time that we abolish NTF-ELCAC, headed by the President, and realign its funding from OP, other executive offices, and agencies directly to social services like education and health. Itong mga dinukot ng militar bilang rebel surrender umano, kung ganito po napupunta yung pondo, no? Kung ganitong mga operating expenses napupunta yung pondo, sayang po yung pondo ng taong bayan. I've noticed that many of you are simply watching my videos without subscribing. I kindly request you to consider subscribing to my channel, as your support motivates me to keep creating more content. I ask the sponsor to answer my questions as briefly as possible. Kasi, Mr. Speaker, I have 13 topics that I would like to have discussed. At may mga executive offices din na hindi dumaan sa committee-level budget briefing. Pwede ko sanang naitanong ang aking mga questions sa OP, pero hindi nag-waive ng parliamentary courtesy ang Office of the President noong September 5, 2023. Dahil may klipong oras na meron tayo at marami ako itatanong, mainam na maging efficient po tayo, Mr. Speaker. Unang tanong po, Mr. Speaker, kung totoo na tayo ay para sa mahihirap at nagtitiyak tayo ng hustisya para sa inaapi, papanagutin ba ng Office of the President ang mga sangkot galing sa iba't ibang ahensya, kagaya ng NTF-ELCAC tsaka AFP, regarding the abduction and yung pag-present as fake rebel surrenderies ni Jed at Janila. We recall, Mr. Speaker, na ang presidente ay siyang chair ng NTF-ELCAC. So this is on him. Siya ay may command responsibility over NTF-ELCAC that held the press conference where Jed and Janila revealed to the Filipino people that the military abducted them. Mr. Speaker, again, may command responsibility din sa AFP na siyang nag-abduct kay Jed at Janila, ang Pangulo. So, Mr. Speaker, what is the response of the sponsor? Ang sasagutin ko lamang po dyan, Mr. Speaker, ang Pangulo po ay seryoso sa mga ganitong bagay at handa pong tignan at silipin itong mga reklamo po na ito para matugunan at maaksyonan sa lalong madaling panahon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nakukulangan po tayo sa ganong sagot kasi kung tumitindig tayo para sa hustisya, madali lang sumagot ng firm na oo. Kaya sa ngayon, Mr. Speaker, hindi natin nakikita ang sense of urgency ng Pangulo na panagutin ang kanyang task force at ang kanyang militar. Second topic, Mr. Speaker, on the reclamation ban. Mr. Speaker, nagpapatuloy pa rin ang reclamation sa Manila Bay. For example, ang reclamation project ng Argon Bay, subsidiary ng San Miguel Corporation, nagpapatuloy pa rin sa Navotas ang kanilang reclamation as monitored by Fisherfolk Organization Pamalakaya. Mr. Speaker, makikita rin mula sa Mall of Asia na nagpapatuloy ang reclamation sa Manila Bay. As of September 24, Mr. Speaker, ito yung ilan sa mga photos na nagpapatuloy yon. Mr. Speaker, naglabas na ba ng written order ang Pangulo banning reclamation projects in Manila Bay? Mr. Speaker, may moratorium po ang Office of the President para lahat po ng proyekto ay tumigil. And para sa impormasyon po at kaalaman ng aking kaibigan mula po sa Kabataan Party List, noong linggo po, nasa Manila Bay po ako, kasama ko po ang aking pamilya. Wala po ako nakitang activities po ng dredging or operations or reclamation dahil inikot po namin ang Manila Bay noong araw po na yon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, marahil ay ibang anggulo ang nakita ng butihing sponsor at para magkaroon ng pangil ang verbal order ng Pangulo, ang kailangan po ay written order, Mr. Speaker. At dagdag pa, Mr. Speaker, kapakanan din ng mga komunidad na apektado ng reclamation ang ipinaglalaban ni Jed at Janila, Mr. Speaker. Kaya muli po,
kung hindi pa naglalabas ng written order, kailan po balak maglabas ng Office of the President ng written order banning reclamation projects in Manila Bay? Ito po ay may mga proseso, Ginoong Speaker, na sinusunod din ng Office of the President. Hindi po porket siya po ang Pangulo at siya po ang Commander-in-Chief ay dapat gawin niya na kaagad-agad at gumawa ng mga desisyon. Ang punupunto lang po namin dito ay kailangan pong pag-aralan at bigyan din po pakinggan. Narinig po yung panig po ng dalawang nagrereklamo. Kailangan din po pakinggan ang panig ng militar, ng pulis, para po ma-weigh ito ng Pangulo at makapagdesisyon. Mr. Speaker. Mr. Speaker, kung hindi magko-commit ang Pangulo na maglabas ng written order, malinaw sa ngayon na hanggang salita pa lang ang Pangulo pagdating sa pagpapatigil ng mapanirang reclamation sa Manila Bay. Kung nagawa po na kahit nag-o-object ang economic managers ay naglabas ng price cap sa presyo ng bigas, tiyak po tayo kaya yang gawin ng Pangulo pagdating sa reclamation. And Mr. Speaker, kung hindi po agad napapakinggan ng Pangulo ang testimonya mismo ng mga biktima ng AFP, then it shows kung kanino po pumapaling ang Pangulo. Third topic, Mr. Speaker, relations ng Vice President sa China. Bahagi po ng message ng Vice President sa China on its 74th founding anniversary, and I quote, "We hope that our partnership will prosper, especially in the areas of agriculture, trade, investment, science and technology, and people-to-people relations." End of quote. Mr. Speaker, ang ganitong mga sinabi ng Vice President, this is not consistent with the remarks of the Defense Secretary. Ang sabi po ng Defense Secretary sa committee budget briefing ay nagpo-portray ng cold attitude towards China given its encroachment in the West Philippine Sea. Kaya, Mr. Speaker, how can the President reconcile these incompatible stances of his Vice President and his Defense Secretary? Mr. Speaker, sagutin ko po muna yung huling katanungan po ng aking kaibigan. Tungkol po sa reclamation, balikan ko lamang, mabilisan lamang po. Pinatigil po ito ng Pangulo dahil nga po sa mga reklamo na nakarating po sa kanya. Kaya po ipinatigil kaagad ito ng Pangulong Marcos. Pangalawa po, ibang issue naman po itong nasa China ngayon. Ayan po ay mula po sa Office of the Vice President. Pero yung pong kanyang mga statement marahil ay hindi pa po talaga, hindi naman yun official stand ng buong pamahalaan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, follow up. Ang sektor ng pangisdaan ay bahagi ng agrikultura. Maaasahan ba ang China bilang partner sa agrikultura at pangisdaan kung inaapakan nito ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa West Philippine Sea? Kamakailan lamang, Mr. Speaker, nag-install pa ang China ng floating barriers sa Baho de Masinloc para hindi makapangisda ang mga Pilipino doon. So, Mr. Speaker, again, can China be considered a partner in agriculture? Sa totoo lang, Ginoong Speaker, ang China po ay ating malapit na trade partner. Pero pagdating po sa ibang aspeto, ito na nga po ang pinag-aaralan ngayon po ng task force. At tinitignan, kung ako po ay personal na tatanungin, kailangan po talagang pag-aralan muli itong relations natin sa China. Kasi para pong kailangan nating piliin, ekonomiya ba o yung ating national security, yung ating kalayaan at yung ating soberenya, Ginoong Speaker. Mr. Speaker, tingin natin hindi incompatible ang economy at ang national sovereignty. In the first place, Mr. Speaker, kung tayo talaga ang nakakahawak sa ating mga teritoryo, maraming resources dyan ang pwedeng tayo ang mag-harness. Kaso, Mr. Speaker, hindi natin nagagawa dahil for the longest time, pinabayaan natin na ang China ay umalagwa sa West Philippine Sea. Kaya, Mr. Speaker, with that remark of the Vice President, maituturing ba nating pagtatraidor sa bansa ang ganitong mga mensahe ng Vice Presidente? Mr. Speaker, yung mensahe po ng Office of the Vice President ay sa kanya po yung mensahe, pero it doesn't reflect the message of the Office of the President or the entire nation, Mr. Speaker. Mr. Speaker, fourth topic, confidential funds in the executive branch. Labas muna yun sa OP. Mr. Speaker, sino ang nagpasya na sa contingent fund kunin ang confidential fund
ng OVP for 2022, kahit na illegal? Is it the Office of the President or DBM? Inapprove po ng Pangulo yan, Mr. Speaker, dahil yan po ay covered ng good governance and social services. Kaya po, na-approve po yan ng Office of the President, Okay. Mr. Speaker. Okay. Mr. Speaker, yung 125 million pesos in 2022, nagastos po siya in 11 days. Can the sponsor confirm? Ang makakasagot niyan, Mr. Speaker, at kumpleto ang detalye ay ang Commission on Audit at hindi po ang tanggapan ng Pangulo, Mr. Speaker. Pero Mr. Speaker, kahapon nabanggit na rin naman through the sponsor of the COA budget na 11 days na gastos. Mr. Speaker, kung ikukumpara natin, magkano ang confidential fund ng Philippine Coast Guard noong 2022? Ang intelligence fund ng Philippine Coast Guard ay nasa 10 million pesos, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, walang confidential fund pero may intelligence fund na 10 million isang taon. Napakababa po nun compared sa 125 million ng OVP. Mr. Speaker, sige, para mas ma-compare pa natin, gawin po nating 11 years. So kung 10 million per year, in the past 11 years, ibig sabihin from 2013 to 2023, ano ang total na intelligence fund ng Philippine Coast Guard? Kung ito po ay 10 million every year at sinasabi ho ninyo ay 11 years, yan po ay about aabot po sa 110 million. So Mr. Speaker, mas mataas pa rin ang confidential fund ng OVP spent in 11 days kumpara sa combined confidential and intelligence funds ng Philippine Coast Guard for 11 years, Mr. Speaker, to defend the West Philippine Sea. No wonder inangkinan ng China ang West Philippine Sea using its 9-dash line, naging 10-dash line. Mamaya baka maging 11-dash line na po yan, Mr. Speaker. Panglimang topic, mandatory ROTC. In a March 2023 survey, 42% of respondents said ROTC should be optional for senior high school, while 22% said ROTC should not be in the curriculum of the students at all. Also, Mr. Speaker, sa isa namang April 2023 survey of around 20,500 Catholic school students, 53% disagreed with reviving mandatory ROTC. Reasons include additional academic load, expenses for families, concerns about violence, hazing, bullying, corruption, and threats to safety, and conflict with religious beliefs. Mr. Speaker, sa parehong survey ng 20,500 Catholic school students, 19% were uncertain. Mr. Speaker, ang tanong natin, nasa listahan pa rin ba ng priority measures ng Marcos Jr. Admin ang panunumbalik ng mandatory ROTC? Kung ito po ay nakapaloob sa ating konstitusyon na magsilbi po ang bawat Pilipino sa ating pong bayan. Pero kung akong tatanungin po, Mr. Speaker, hindi rin po ako sang-ayon doon. Pero kaya nga po, hindi pa ho ito na-implement fully dahil ito po ay patuloy na pinag-aaralan ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, at least we're glad to hear na ang sponsor personally ay hindi siya sang-ayon doon. Kasi Mr. Speaker, pagdating sa forma ng pagsisilbi sa bayan, hindi dapat maging diktador ang Marcos Jr. Admin sa ating mga kabataan. Mr. Speaker, I'm amused. Pagdidikta ang turing sa simpleng pagtuturo ng kasaysayan, kabilang ang pagtuturo ng martial law ni Marcos Sr., pero ang mandatory ROTC hindi. Parang baligtad po. Tapos, Mr. Speaker, kasama ang militar sa magtuturo ng mandatory ROTC. As confirmed during the DND budget hearing last September 20, nais ituro ng AFP sa mga estudyante na magiging rebelde sila kung aaralin nila ang katotohanan, kasaysayan at current events. Ituturo ng militar ang kasinungalingan na gumanda ang ekonomiya noong martial law ng diktadurang Marcos Sr. No wonder na priority ng Marcos Jr. Admin na papasukin ang militar sa mga campus para magturo via mandatory ROTC. And again, Mr. Speaker, mapapadali ang pag-abduct ng AFP sa mga kabataan kung naka-istasyon sila sa loob mismo ng mga paaralan. Sixth topic, Mr. Speaker, travel expenses. Magkano ang travel expenses ng Office of the President noong 2021? Katanungan po ng aking kasamahan dito sa Kongreso.
Ang 2021 travel expense po ng Office of the President ay nasa 37,499,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year? Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307,000, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang 37 million lamang noong 2021 dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin na Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe ng mga panahon na yun. Subalit, nung pagpasok po ng Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, nag-umpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po, kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa General Appropriations Act noong 2022. Ito po ang, Mr. Speaker, ang aktual na pondo na gamit, 398,307,000, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, pero yung nasa GAA po, supposedly yung inalot lang ng Kongreso for travel, magkano po siya? Ito po ay 314,372,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ibig sabihin po may diferensya na 84 million pesos. Mula dun sa kung magkano yung inallocate ng Kongreso tsaka sa aktual na nagastos ng Pangulo for 2022. Mr. Speaker, ano ang funding source ng 84 million na diferensya? Ang source po noon, Ginoong Speaker, ay continuing appropriations, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po ba ito galing sa contingent fund? Mr. Speaker, hindi po ito galing sa contingent fund. Okay, Mr. Speaker, for 2023 naman, magkano ang allocation for travel? Ang actual po na naibigay, nagastos po ng Office of the President ay 670,644,000. Mr. Speaker, so far, kung merong 671 million for the whole year 2023, magkano na doon ang nagastos na ng Pangulo? So far, Mr. Speaker, ang nagagastos po ng Office of the President para sa travel expenses ay nasa 418,535,969.46, Ginoong Speaker. Mr. Speaker, magiging sapat ba ang 671 million o kailangan maghanap ng dagdag na funding source para sa matitira pang travels ng Pangulo for this year? Mr. Speaker, may CONAP for 2022. Mr. Speaker, can the sponsor clarify? Ang 671 million, sapat na po ba yun? O kailangan pa mag-source from other funds? Ito po, Mr. Speaker, ay sapat na. Dahil kung titingnan ho, ngayon ay nasa Oktubre na ho tayo and wala na po mukhang ang travel ng Pangulo ay limited na sa mga panahon po na ito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, for 2024 naman, ang travels ng Presidente ay shouldered ng alin pong line item sa budget, tsaka magkano? 2024, aling line item po ang pagkukunan ng pangbiyahe ng Pangulo at magkano ang allocated? For 2024, ang proposed po ay 1,148,424,000, Mr. Speaker. Ibig sabihin, Mr. Speaker, from 2022, 398 million, 2023, 671 million, for 2024, around 1.15 billion pesos, Mr. Speaker. Almost doble pa iyan ang travel budget ng Pangulo sa taong ito, Mr. Speaker. Magiging doble ba ang bilang ng trips o doble ang bilang ng mga sasama? Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang 2024 po, ito po ay propose pa lamang at ito po ay request pa lamang. Ina-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po makahikayat pa ng mga investor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shouldered na naman ng taong bayan.
Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ang Pangulo? Ang presidential po, ang local engagement, foreign state at working visits ng Pangulo, at pati ang visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaries ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, di dapat po hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang biyahe po ng Pangulo sa Singapore ay ito po ay isang imbitasyon mula po sa isang grupo. Ay yung pong pagpapanood sa formula po, ito po siya po ay naimbitahan lang, Mr. Speaker, in advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, babalikan ko muna yung tanong po ng aking kaibigan. Yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations pong darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung Formula 1 racing naman po, yun po naman ay sideline lang ho dahil siya po ay naimbitahan, nabigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, sa foreign direct investments, gaano po kalaki ang ating FDI first half of 2023 tsaka first half of 2022 na rin? Sa first half of 2023, Mr. Speaker, ay meron ng 71.78 billion pesos na investments, or dollars, $71.78 billion, Mr. Speaker. First half po ito of 2023, Mr. Speaker. Total po yan, Mr. Speaker. Pero sa first half lang po ng 2023, Mr. Speaker. Kasi Mr. Speaker, based sa ating... Mr. Speaker, ayan po ay susumitiho namin sa inyong tanggapan bago po matapos ang araw, Mr. Speaker. Sige. Mr. Speaker, kasi sa observation natin, first half of 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa $4 billion. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period noong 2022, nung wala pa ang mga biyahe ng Pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker, $10.5 billion. Or kung half year, nasa $5.25 billion, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa noong emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker. Kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Kaya this implies hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan bakit biyahe ng biyahe ang Malacanang. Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos. Kaya the Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, ito naman po on NTF-ELCAC. Mr. Speaker, nasa OP budget ang funding for NTF-ELCAC National Secretariat. Is that correct? Tama po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ang line item sa budget ng Office of the President, kinukuha ang funding ng NTF-ELCAC National Secretariat. Ito po ay kinukuha sa Presidential Oversight Program, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, we note for the record na Office of the President ang nagtitiyak ng day-to-day functioning ng NTF-ELCAC. Galing sa Office of the President ang panggastos para sa NTF-ELCAC National Secretariat.
Mr. Speaker, sino ang nagpe-preside sa meetings ng NTF-ELCAC? Is it the President? Is it the National Security Advisor? Ang nagpe-preside po ng NTF LCAC meeting ay ang Executive Secretary po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, is the Executive Secretary a part of the NTF-ELCAC? Mr. Speaker, ang Executive Secretary po ay bahagi at miyembro po ng NTF LCAC. Mr. Speaker, I have a copy of Executive Order Number 70, Series of 2018. Mr. Speaker, wala sa listahan ng mga bahagi ng NTF-ELCAC ang Executive Secretary. Kaya Mr. Speaker, I don't think the Executive Secretary is in a position to take over the President para mag-preside sa mga meeting ng NTF-ELCAC. Hindi naman po siya ang chair, hindi din siya ang vice chair ng NTF-ELCAC. Mr. Speaker, how often ba nagmi-meeting ang NTF-ELCAC? Mr. Speaker, maaari po bang pakiulit ng tanong? Mr. Speaker, how often nagpupulo ang NTF-ELCAC? Once a month? Twice a month? Mr. Speaker, ang pagpupulong po ng NTF LCAC ay at least isang beses isang buwan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, based sa EO70, meron po talagang listahan sino ang mga bahagi ng NTF-ELCAC. Recently, Mr. Speaker, dinagdag ang Vice President as co-Vice Chair, tsaka may 11 na mga additional departments. Mr. Speaker, sa ngayon kasi meron tayong 22 departments in total. Mr. Speaker, sa 22 na departments natin, 9 lang ang original na members ng NTF-ELCAC. Tapos may dagdag na 11. Kaya Mr. Speaker, we have 20 out of 22 departments who are members of NTF-ELCAC. Kung totoo na patapos ng armed conflict sa bansa, kaduda-duda na dumarami ang members nito. Mas marami pa yung dinagdag kaysa sa original na members, Mr. Speaker. Kaya tanong natin, na-amend ba ang EO70? Mr. Speaker, ang sagot po dyan, ito po ay sa ilalim po or bahagi po ng whole of government approach. Ang pag-attend po ng Vice President sa NTF-ELCAC bilang siya po ang Secretary of the Department of Education. Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi na-amend ang NTF-ELCAC. Naglabas din ba ang Pangulo ng written guidelines in relation to EO70? Mr. Speaker, tama po, wala po sa EO yung additional members. Pero that EO does not preclude additional members. For the simple reason, ang focus na po ng pamahalaan ay more on peace and development at hindi na po armed conflict or combat, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, nanggaling sa ating sponsor, hindi na-amend ang EO70. Wala ring mga written guidelines na nilabas in relation to that. Kaya Mr. Speaker, walang batayan na gumawa ng posisyon na co-vice chair. Tsaka dinagdag ang mas marami pang mga departments para more than double na ang bilang ng departments na bahagi ng NTF-ELCAC, Mr. Speaker. Walang basis ang arbitrary action ng Pangulo na i-appoint ang VP as NTF-ELCAC Vice Chair. And damihan pa ang NTF-ELCAC members, turning the executive branch into a de facto military junta, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasunod na tanong, can the sponsor confirm? Kasi po sa National Security Council Executive Committee, kasama ang Presidente, Vice President, Executive Secretary, National Security Advisor, Foreign Affairs Secretary, Justice Secretary, Defense Secretary, Interior Secretary, pati ang NICA, AFP, PNP, BSP, tsaka NBI. Can the sponsor confirm? Tama po. Kasama po lahat yung mga yon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, of them, ang hindi lang kasama sa NTF-ELCAC ay NBI, BSP, tsaka Executive Secretary. Can the sponsor confirm? Mr. Speaker, sa 13 members and sit-in officials ng National Security Council Executive Committee, ang hindi lang po kasama sa NTF-ELCAC, based sa EO70 ay NBI, BSP, tsaka ang Executive Secretary. Can the sponsor confirm?
Tama po yun, pero ang subsidiary po yung dalawang ahensya at ang executive secretary po ay alter ego ng Pangulo, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kung isasama pa natin ang Executive Secretary, 11 dun sa 13 na bahagi ng National Security Council Executive Committee ay bahagi din ng NTF-ELCAC, Mr. Speaker, which means a supermajority of the National Security Council EXECOM are also members of NTF-ELCAC. Binibigyan nito ng kapangyarihan ang NSC na panghimasukan ang gawain ng mga civilian agency na ginawang bahagi ng NTF-ELCAC. Hinahatak sila palayo mula sa kanilang mandato patungo sa mga security activities, Mr. Speaker. That will be the last question of the Mr. Honorable Speaker, I'd like to ask for the indulgence of this body kasi, Mr. Speaker, hindi naman po tayo nakapagtanong noong committee level. Mr. Speaker, 3 minutes na lang po, Mr. Speaker. Majority Leader. Rejoinder to end my interpellation. Mr. Speaker, ang mga namumuno sa NTF-ELCAC in the absence of the President habang siya ay nasa kanyang mga biyahe ay retired Army General as NTF-ELCAC Vice Chair and NSC Director General, dati ding AFP Chief of Staff. Mr. Speaker, ang Executive Director ay retired Army General, nag-retire nitong 2023 lamang, dating Commander ng North Luzon Command, Mr. Speaker. Kaya, to end, Mr. Speaker, kung patapos na ang armed conflict sa Pilipinas, dapat malapit nang matapos, mapapanis na dapat ang mandato ng NTF-ELCAC. Kaya, dapat hindi na nito nilalamon ang gabinete na pinamumunuan na sa ngayon ng mga ex-military officials. Mr. Speaker, hindi din pwedeng from ending armed conflict, iti-twist natin ang NTF-ELCAC to prevent armed conflict. Kasi ang ibig sabihin nun, Mr. Speaker, ay repression ng mga civilian, arbitrarily labeled and perceived as supporters of armed conflict. Kaya, Mr. Speaker, dapat lang it's high time that we abolish NTF-ELCAC, headed by the President, and realign its funding from OP, other executive offices, and agencies directly to social services like education and health. Speaker, as per Executive Number 70, Series of 2018, the President sits as a chair of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Tama po ba? Siya ang chair. Tama po, Mr. Speaker. As NTF-ELCAC chair, may go signal po ba ang Pangulo sa execution ng nangyaring September 19 press conference ng NTF-ELCAC sa Plaridel, Bulacan, kaugnay po ng dalawang dinukot na environmental activists, sina Jed Tamano at Julina Castro? Or na-inform at least ang Pangulo kaugnay dito? Paki-confirm, Mr. Speaker. Ginoong Speaker, day-to-day operation po yun ng naturang ahensya at hindi po nagdi-deal ang Pangulo sa mga day-to-day operations po ng nasabing ahensya, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, kung hindi aware ang Pangulo sa planning at execution ng NTF-ELCAC press conference, sino po ang in charge sa operations nito, sa activities ng NTF-ELCAC? Mr. Speaker, ang Executive Director po si General Torres, Mr. Speaker. So, it is the Executive Director, Ernesto Torres Jr. Tama po, Mr. Speaker. Aware din po ba ang Office of the President na kasama na humarap sa press conference si Alexander Umpar, NTF-ELCAC Secretariat Director? Opo, Mr. Speaker, ang Pangulo po ay na-inform or he is aware of the presence of that certain individual. Mr. Speaker, ang Presidente rin ang Commander-in-Chief, no? Ng AFP. Tama po ba? Tama po yun, Mr. Speaker. Siya po ang hepe ng Armed Forces of the Philippines, Mr. Speaker. Ngayon, Mr. Speaker, kasama din sa NTF-ELCAC press conference ang commander ng 70th Infantry Battalion ng Army,
May prior information ba na ibinigay ang AFP sa Pangulo kaugnay nitong kaso ni Jed at Junila? Hindi po kaagad nabigyan ng na-inform ang Commander-in-Chief, Ginoong Speaker. Mr. Speaker, matter of life and death po yung nangyari kay Junila and Jed. Hindi po maaaring dumistansya na para bagang yung Pangulo ay hindi alam itong bagay na ito, lalo na't NTF-ELCAC chair po ang Pangulo. So, yung operations ng NTF-ELCAC na to, galing po mismo sa Office of the President ang pondo ng NTF-ELCAC Secretariat. So, hindi po pwede na hindi alam ng Pangulo, late malalaman ng Pangulo, hindi siya kasama sa nabibrief kaugnay dito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ang Pangulo po ay ini-inform, binibigyan ng impormasyon po ng NTF-ELCAC, pero hindi po every day ang kanilang reporting sa kanya. I believe it is every time that they meet. Pero meron po mga operational plans na ipinipresenta po ang NTF-ELCAC sa Malacanang at ito po ay nababasa po ng Pangulo. So paano po ginagampanan ng Pangulo ang kanyang posisyon bilang NTF-ELCAC chair? Yung nga po, yung mga operational plans na inilalatag po ng NTF-ELCAC, yung mga susunod nilang gagawin, at saka yung mga accomplishments reports, yun po ang ibinibigay po sa Pangulo, Mr. Speaker. Mr. Speaker, again, we are reiterating, lalo na ito ay usapin ng buhay at kamatayan, pagdukot sa dalawang environmental activists. Napakahalaga po nito, lalo na may mga case tayo dati ng katulad ng kina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan na dalawang dinukot at nilagay din sa kampo militar. At hindi na nakalabas kung kaya po nagkaroon ng kaso kay General Palparan at that time. At alam po natin na ito ay kinatigan ng Korte Suprema ang usapin na ito dahil hanggang ngayon, desaparecido pa rin po ang dalawang nawawala. So, hindi po pwedeng i-relegate lang ito na everyday activity, Mr. Speaker. So mahalaga pong malaman ng Pangulo itong mga kaganapan na ito, lalo na kung siya ay Commander-in-Chief mismo ng AFP. He should know kung ano ang nangyayari, lalong-lalo na ang mga human rights violations na nagaganap sa ating bansa, Mr. Speaker. Tama po naman, Mr. Speaker, pero ang pinupunto lamang dito sa nangyaring dalawa umanong pagdukot na dito sa dalawang estudyante o sa babae, ito po ay patuloy po at humingi po ang Pangulo ng in-depth and complete report mula po sa ahensya, Mr. Speaker. Yes, thank you, Mr. Speaker. Punta na po ako sa next set of questions ko, Mr. Speaker. Mr. Speaker, taon-taon may fund transfers ang Office of the President para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC Secretariat. Yung Secretariat po, as reflected in COA's annual audit since 2020, can the good sponsor confirm this fund transfers from the OP to the National Security Council for the NTF-ELCAC? Mr. Speaker, yung 2019 merong 42.29 million. Noong 2020, merong 37.97 million. Noong 2021, merong 52.99 million. At noong 2022, merong 19.64 million. A total of 152.89 million. Tama po ba ito? Tama po yun. Mula po sa Office of the Speaker, papunta po sa Office of the President, papunta po sa Office of the National Security Council, Mr. Speaker. Tama po, Mr. Speaker. Can you confirm? Tama po yun, Mr. Speaker. So, lumalabas, Mr. Speaker, mula 2019 hanggang 2022, nasa mahigit 152 million ang inilipat na pondo mula sa Office of the President, OP, patungong NSC, para sa NTF-ELCAC Secretariat. At batay po mismo sa COA audit reports, ang tuntungan nito ay ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng OP at NSC. Tama po yun, Mr. Speaker. Paano po kinocompute ang annual fund transfers na ito sa NTF-ELCAC Secretariat?
Sa salaries ba to? Sa allowances? MOOE? Mr. Speaker? Mr. Speaker, ito po ay sa pamagitan po ng MOOE, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sino-sino po ang bumubuo ng NTF-ELCAC Secretariat? Speaker, ito po ay kinabibilangan ng Executive Director, Director for Admin, Director for Operations, Director for Production, Director for Stratcom, at Director for Stakeholders Engagement, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, yung Secretariat po yung tanong ko. Yun yung... Ito po, Mr. Speaker, ang National Secretariat. So that's it. Wala pong pangalan. Sino po yung director for... Ang Executive Director po ay si Ernesto Torres, Mr. Speaker. So the other secretariat members, wala pong pangalan? Mr. Speaker, if you would please, we will submit it to the good lady from Gabriela, probably after this, after her interpellation, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm only asking about the secretariat. Mga heads naman po ito, di ba? Opo, So, yung there's mga nothing- that you're asking, Mr. Speaker, yung mga pangalan, sinusulat na po ng aming mga kasamahan sa likod. So marami po, Mr. Speaker? 20, ganyan ba? Marami sila? 5 direktor po, Mr. Speaker, at kinukuha po namin, nililista po namin ang buong pangalan po nila aside from the Executive Director, Mr. Speaker. Okay. Yes, may we have a copy of that, Mr. Speaker? And Mr. Speaker, ito na po. For admin, si Director Nolasco. For operations, si Baharin. Sa Director for Production, si Umpar. Sa Director for Stratcom, si Chico. At Director for Stakeholders Engagement, si Descallar, Mr. Speaker. okay, thank you, Mr. Speaker. Ngayon, maaari po ba kaming makarequest din ng kopya ng MOA, ng OP at NSC kaugnay ng NTF-ELCAC Secretariat? Meron po ba kayong copy dyan ng Memorandum of Agreement? Mr. Speaker, wala pong memorandum of agreement pero meron pong kasunduan ng direct transfer po ng funds, Mr. Speaker. So, ano po yung agreement na yon? Is it written, Mr. Speaker? Do you have parang yung evidence ng agreement between OP and NSC para sa NTF-ELCAC funds transfer? Yun po kasi yung tinatanong ko kanina, di ba? Yung 152 million over the years. Mr. Speaker, opo, bibigyan po namin ng kopya si Congresswoman Brosas, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker, let me ask, no? Ano po yung constitutional basis ng transfer ng regular funds from one national government agency to another national government agency? Sa Section 25, Article 6 ng Konstitusyon, malinaw po na sinasabi hinggil sa transfer of appropriations natin na no law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. However, the President of the Senate, the Speaker of the House of Reps, the Chief Justice of the Supreme Court, and the heads of the constitutional commissions may by law be authorized to augment lang po in any item in the General Appropriations Law for their respective offices from savings in other items of their respective appropriations. Kaya, Mr. Speaker, ano po yung constitutional basis ng transfer ng regular funds from OP to NSC, to the NTF-ELCAC Secretariat? Ang constitutional basis, Mr. Speaker, ay ang General Appropriations Act dahil yun po ay pondo ng Office of the President at ito po ay binababa po sa National Security Council, Mr. Speaker, for NTF-ELCAC.
Yes, pero regular funds po yan ng Office of the President, Mr. Speaker. Kaya ko po yung tinanong kanina eh. Tama bang sabihin na savings lang ang pwedeng i-transfer within a specific branch? For instance, within the executive branch, para sa augmentation lang ng existing line items sa General Appropriations Act. Tama po, Mr. Speaker. Ang Secretariat po kasi ay under sa OP. Tama po yun, regular fund po yun. At hindi po ito transfer or nilipat lamang sa isa pang ahensya, Mr. Speaker. Mr. Speaker, wala pong line item itong mga ito. Kaya po humingi ako kanina ng agreement kung ano ang agreement dito. Opo, Mr. Speaker, we will be providing the good lady from Gabriela yung pong agreement mamaya, Mr. Speaker. Mr. Speaker, syempre halimbawa, kung magpapasa load ka, dapat may katibayan o resibo, di ba, Mr. Speaker? Kaya dapat ganun din yung paglilipat-lipat ng pondo mula sa isang ahensya patungo sa isa pa. At batay po sa Circular Number 094013, ano-ano ba yung dapat tiyakin ng dalawang ahensya na may fund transfers? Tama po yun. I mean, I agree po na kailangan po. Pero ang sinasabi nga lamang ho ito ay nasa ilalim ng operations po ng Presidential Oversight Program. Itong paglilipat ng pondo at ito po ay nakakonect din po sa Oversight Management of National Security Concerns, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa Section 7 ng COA, Circular 094013, sinasabi na dapat may appropriate allotment at covered ng MOA, Memorandum of Agreement, or similar documents that is properly recorded. Sa kaso po ng fund transfers mula sa OP patungong NSC, ano ang appropriate allotment para sa NTF-ELCAC Secretariat? Gayong wala namang line item para rito sa parehong ahensya at wala rin sa SARO, sa Special Allotment and Release Order na issue noong 2022. Mr. Speaker, yung pondo po na yan ay actually hindi po transfer yan, kundi talaga po yan ay pondo po nakapaloob sa Office of the President sa ilalim nga po ng Presidential Oversight Program at yan po ay nasa ilalim ng MOOE. Thereby, yan po ay papasok po sa Oversight Management of National Security Concerns wherein makikita nga po itong NTF-ELCAC na nasa ilalim po niyan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, wala sa GAA ang NTF-ELCAC Secretariat. Kaya siya walang line item Ang nasa GAA po, Mr. Speaker, ay ang Presidential Oversight Program. At nasa ilalim nga po niyan, Mr. Speaker, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Mr. Speaker, Secretariat. Yes, Mr. Speaker, yan nga yung tinatanong ko, di ba? Kasi meron kayong agreement, may transfer na naganap, pero walang line item yung pinag-transferan, Mr. Speaker. Dagdag siyang item Mr. Speaker, technically po, wala pong fund transfer. Dahil nga po, ito po ay nakapaloob sa Presidential Oversight Program na nandoon po sa GAA. Entonces po, dun sa ilalim po noong Presidential Oversight Program, ay papasok po itong Oversight Management of National Security Concern kung saan nasa ilalim nga po itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Secretariat, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm sorry. I have to read this. No? Meron pong naganap na transfer kasi nakalagay dito, calendar year 2019, fund transferred to NSC per MOA dated June 14, 2019. Fund transfer 42,298,614.23, liquidated 42.296, 106.71, returns 2,507.52. Ang pagkaalam ko, Mr. Speaker,
lahat po ng mga ahensya na ito na nasa ilalim po ng Office of the President at sila po ay covered nitong Presidential Oversight Program, Mr. Speaker, wala pong nagaganap na transfer. Dahil ito po ay pondo nga po ng Office of the President para po sa ganitong klaseng operations, itong oversight management on national security concerns. At sinasabi ko nga po, Mr. Speaker, na nasa ilalim po ang NTF-ELCAC ng Office of the President, yung pong oversight management, Mr. Speaker. So there is no fund transfer actually because this is the fund of the Office of the President. And the NTF-ELCAC, Mr. Speaker, is under of the Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ibang item po yan, Mr. Speaker. Ang tinatanong ko po ay yung mga naging fund transfer ng particular. Kanina po, inisa-isa naman natin. Fund transfer to NSC. NSC particular, Mr. Speaker. Kung meron kayong programa under that, it's different, di ba? So ito po yung tanong natin, yung sa sa Secretariat, na ginamit ng NSC sa Secretariat, tinransfer niya to the National Security Council. Yung pinapakita po sa akin ni Congresswoman Janet Garin ay ibang item under the Office of the President. Pero hindi po yun yung tanong ko di ba? Kanina nga inisa-isa natin yung calendar year 2020, fund transfer to NSC per MOA dated March 16, 2020. Ang fund transfer po ay 37,970,640. 0.96. Yung isa pa po ay January, February, March, April 22, 2021. First tranche, fund transfer to NSC as per MOA entered between OP and NSC dated April 13, 2021. Yung second tranche nito, October 5, 2021. So, fund transfer din siya, 37,999,192.63. Tapos yung last fund transfer, November 3, 2021. Fund transfer to NSC as per MOA entered between OP and NSC dated October 29, 2021. So Mr. Speaker, malinaw dito, merong mga naganap na fund transfer. Kasi, Mr. Speaker, ang sunod ko pong tanong dyan, napaka-questionable ito, saan ba ginastos ito, Mr. Speaker? Is this the salary of the Secretariat? Kung salary po siya ng Secretariat, magkano ba yung salary ng Secretariat na yan, Mr. Speaker? Milyon-milyon? Mr. Speaker, yung pondo po niyan ay salary po ng Secretariat, Mr. Speaker. At saka, or operating MOOE, Mr. Speaker. I'm sorry. Yun, Mr. Speaker. Nasagot niyo na yung second kong fund transfer siya, pondo siya ng bayan, ginagamit siya for salaries, Mr. Speaker, para sa NTF-ELCAC Secretariat. Tapos meron po Mr. tayo... Speaker, may I butt in, Mr. Speaker? Hindi po salary, kundi ito po ay bahagi po ng MOOE. Magkaiba po kasi, Mr. Speaker, yung operating expense, iba po yun sa salary, Mr. Speaker. Bahagi ng MOOE? Operating expenses? Operating expenses, yes, Mr. Speaker. Yun, Mr. Speaker. Nevertheless, Mr. Speaker, sasabihin ko pa rin na sa kamakailan na pagsasagawa ng presscon, na ipinesenta ng NSC itong mga dinukot ng militar bilang rebel surrender umano, kung ganito po napupunta yung pondo, kung ganitong mga operating expenses napupunta yung pondo, sayang po yung pondo ng taong bayan. Nakakapag-enable pa siya ng mga human rights violations sa ating bansa, Mr. Speaker. Dapat po yung Office of the President is privy to how these funds, especially yung 152 million, kung paano ito in-spend ng NTF-ELCAC Secretariat, Mr. Speaker. Of course, di ba, kung ito po ay ginastos, malamang meron tayong mga accomplishment report dito, Mr. Speaker. Na isumiti na po yung accomplishment report sa COA, Mr. Speaker, at ang COA po inaasahan natin na may report po niyan at pwede po kaming sa utilization at maaari po tayo mag-request ng report niyan, Mr. Speaker.